So ito hindi natin alam yung may hukay na yan na korting bilog. Dalawang bilog magkadikit, parang 8 yan. So hindi natin alam kung may nakalibing din dyan. Ayan, malalaman natin ngayon yan kung ano ba talaga yung tradisyon nila dito pagka panahon ng ganitong panahon. Good morning sa inyo lahat mga idol. Welcome muli sa akin channel. So ngayong araw mga idol ay November 1 na at ginugunita natin hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sa lahat ng mga Kristiyano, ang All Saints Day o Araw ng mga Santo. At bukas naman November 2 ay gugunitain naman natin ang All Souls Day o Araw ng mga Kaluluwa. Kung tawagin dito sa Luzon ay Undas. Sa Visayas at Mindanao naman ay kalimitan ito ay tinatawag na ating kalalag. Okay? So ngayong araw mga idol ay pupunta tayo sa isang sementeryo ng ating mga kapatid na Aita. Ito ay matatagpuan sa Orani, Bataan. Para alamin natin mga idol kung ano ba ang kaugalian ng mga kapatid nating Aita pagdating sa mga ganitong panahon ng Undas mga idol. Kung gagaya ba sila sa atin ng mga Kristiyano na pagka ganitong Undas ay pumupunta tayo sa mga sementeryo ng ating mga yumao. At nagtitirik tayo ng kandila, nag-aalay tayo ng mga dasal at ano-ano pa para alalahanin lang ating mga mahal sa buhay na yumao na. So yan ang ating alamin mga idol. Okay, so samahan niyo ko yung mga idol at pupuntahan natin ang isa sa mga sementeryo ng ating mga kapatid na Aita. Ito na matatagpuan sa Orani, Bataan. Okay, so let's go! Dito na tayo sa Pampanga mga idol. At ito papasok na tayo sa San Fernando City. Yan yung arko. Welcome City of San Fernando, Pampanga. Yan. Mahigit isang oras pa lalakbay natin hanggang doon sa Orani, Bataan kung saan yung nandoon yung pupuntahan natin na sementeryo ng ating mga kapatid na mga Aita. Ito na, nandito na tayo sa San Fernando proper at bawal yata kaliwaan dito kaya kakanan tayo. At mag-i-u-turn na lang tayo doon sa may malapit siguro sa SM San Fernando para makadiretso na tayo ng Bataan. Itong daan na to, diretso na itong Bataan. Bataan or Olongapo, Zambales. Ito, pwede itong daan na to. Malapit na tayo mga idol. Yan o, ganda na makita natin sa bandang kanan o. Ganda ng mga kabundukan sa bandang kanan.
probinsya ng Bataan. Nandito na tayo sa kanto ng Layak, Dinalupihan, Bataan. Ayan, ang sarap ng biyahe natin dahil wala siyang traffic. Wala siyang traffic ngayon. Gawa ng parang long weekend na kasi yung iba na pagkatapos ng butuhan ay nakalib na sa kanilang mga trabaho at nagsiuwian na ng kanilang mga probinsya o kaya kung saan nagtutor o namamasyal yung iba. So, ang ganda ng biyahe natin, walang traffic mga idol. So, ayan mga idol, kasalukuyan na naglalakbay at binabagtas natin itong Roman Highway dito sa Bataan. At ito ay parte ng Hermosa, Bataan. So kung diretsuhin natin itong daan na to, itong Roman Super Highway na to, ay diretso to ng Balanga City, Bataan. Ayun yung kapital ng Bataan, yung Balanga City. At kung tuloy-tuloy lang diretso ka hanggang Maribeles, pero kung kakanan ka may pilar, pabagak at diretso namang Morong Bataan. Okay, so Morong Bataan mga idol ay kilala din lalo na nung araw tungkol sa mga Vietnamese refugees na naglanding dito sa Morong Bataan, kaya tanyag ang Morong Bataan. At isa pa sa nagpakilala sa Morong Bataan mga idol, itinayo ni President Marcos Sr. yung Bataan Nuclear Plant na napaka controversial hanggang ngayon. So yan. At ito namang Bataan mga idol ay napakatanyag din na probinsya ito dahil ito ang pinakahuli na depensa na kung hindi tayo nagkamali ng mga sundalong Pilipino kasama ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng Second World War. At ang nangyari nga, nagapi o natalo ang Pilipinas sa gira na yon. At marami sa ating mga kasundaluhan noon na mga magigiting na sundalong Pilipino kasama na mga sundalong Amerikano ang pinagmarcha ng mga sundalong Hapon mula dito sa Bataan hanggang doon sa Capas, Tarlac. At sa pagkakataong yun mga idol ay ang daming nasawi na mga magigiting na sundalong Pilipino at gayon din ang mga sundalong Amerikano. Ganon kasikat itong probinsya ng Bataan mga idol. So ito na mga idol, nandito na tayo malapit na tayo sa Barangay Pag-asa, kung saan sa bandang itaas ng barangay na ito, Barangay Pag-asa, Orani, Bataan, ay dito naninirahan yung iba nating mga kapatid na mga Aita. Parang isang community sila dyan ang pagkakalam ko, pero hindi pa ako nakarating dyan base na rin sa mga kwento-kwento ng ating mga kaibigan dito sa Bataan. At hindi kayo nagtatanong mga idol, taga rito kasi yung misis ko rin, dito rin nagkataon din dito rin sa lugar na to, dito sa Orani, Bataan. So yun nga, nalaman natin na yung mga kapatid natin na mga Aita dito sa bandang itaas nitong Barangay Pag-asa, Orani, Bataan, ay mayroon silang isang grupo, isang community, ating mga kapatid na Aita. At
Diyan na sila namumuhay mula sa iba't ibang pinanggalingan siguro nila dito sa bandang Luzon, at dito na sila nakapili ng pwesto kung saan sila humimpil o nakapag-isip na manirahan na lang at maghanap buhay dito sa Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. At siyempre kapag ang isang komunidad, lalo na kagaya sa kanila na mga sinauna, mga ninuno natin na mga Pilipino, ang ating mga kapatid na Aita, ay ang alam ko mayroon din silang sarili na simenteryo. Kaya yun ang ating sadya dito, yun ang ating tuklasin dito mga idol. Ngayong araw na to ng Undas, araw ng mga kaluluwa, kung gaya din ba sila sa atin na mga Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, na kapag araw ng Undas ay pinupuntahan yung mga puntod ng ating mga yumao na mga mahal sa buhay, at nagsisindi tayo ng kandila doon, nag-aalay tayo ng bulaklak at kunting panalangin bilang alaala natin sa kanila, sa ating mga mahal sa buhay na mga yumao na. At yung iba pa nga sa atin ay nag-aalay pa ng mga iba't ibang klase ng mga prutas at mga pagkain. So ayan, nandito na tayo ngayon sa ayan, eskwelahan ito ng Pag-asa Elementary School, yan sa kanan. Okay. Isa din to sa mga magagandang lugar dito sa Orani, sa Bataan mga idol. Itong lugar na to dito sa itong Pag-asa na to hanggang paakyat ng Barangay Tala. Ito ay isa sa mga magagandang lugar dahil marami ditong mga resort sa bandang itaas, mga restaurant. So ito, papasok na tayo. Yan, medyo magubat dito banda, malamig. Medyo maganda naman yung daanan, simentado. May kalaitan nga lang pero okay na rin. Padaan naman yung salubungan, yung dalawang sasakyan. So, tama lang, wag lang yung malalaking truck siguro. At mahirapan na pagka magkasalubong, pero dito medyo malapad-lapad na yung kalsada. Yan. May resort dito sa kaliwa, Campsite Resort. Medyo mahirap patundaan dito, off-road to mga idol, pero ayos lang dahil
Kayang-kaya naman to ng ating partner na si Honda CRF. Saka hindi naman maputik, medyo bako-bako nga lang. Yan, dahil hindi pa na simento, pero kunti lang naman, mga ilang metro lang, para mga 20 meters lang naman yun, 30 meters. Tanong tayo dito. Ay, magtanong po, magandang umaga nga pala. Saan po yung sementeryo ng mga Aita? Ayan na po. So yan, baba na tayo. And so, ito yung mga idol, yung sementeryo nila dito sa mga kapatid natin na mga kulot or mga Aita. So yan, ilan lang naman yung mga nakikita natin dito na mga anong tawag nito, nakasiminto, nakapuntod. Siguro yung iba nakalibing sa lupa or natabunan na. Pero yun, mayroon tayong kapatid doon na naglilinis. So, parang ganun din sa atin ng mga Katoliko o mga Kristiyano. So, yan. So, ito hindi natin alam yung may hukay na yan na korting bilog. Dalawang bilog magkadikit, parang 8, yan. So, hindi natin alam kung may nakalibing din dyan. Ayan. Malalaman natin ngayon yan kung ano ba talaga yung tradisyon nila dito pagka panahon ng ganitong panahon, araw ng undas o araw ng mga kaluluwa. So, hinintay pa natin yung pinaka-leader nila dito na may ginagawa pa at ma-interview natin saglit para doon natin at itanong sa kanya lahat kung ano po ang kanilang mga tradisyon na ginagawa pagka ganitong undas. Okay, so yan lang konting muna na background. Pakita ko sa inyo yun. Magandang umaga ulit sa inyo lahat mga idol. Nandito na tayo ngayon mismo sa libingan ng ating mga kapatid na mga kulot or ating mga kapatid na mga trebong Aita dito sa Sitio Bayan-Bayanan, Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. At mismo nakaharap na natin ang kanilang chieftain na si Sir, ano ulit yung pangalan nyo? Enrico Ramos. Enrico Ramos, yan. Si Chieftain Enrico Ramos, siya yung pinaka-head or parang barangay captain sa lahat ng mga kulot dito sa buong Orani, Bataan. Ayan, so mismo sa kanya mismo tayo hihingi ng ideya at hingi na impormasyon kung ano ba ang kagawian, ano ba ang kinaugalian at tradisyon nilang mga kulot pagdating sa ganitong panahon ng araw ng undas o araw ng mga kaluluwa. Okay, so Sir Chief Enrico, Sir, maitanong ko lang po sa inyo, siya na nga pala, gaano na po ba kayo katagal dito na nakatira? Bali, 1992 pa siya dito. So, halos mga 30 years na sila na nakatira dito. At ilan pong pamilya po kayo lahat na kulot? So, nasa 78 families po sila lahat na nandito mga idol sa lugar na to. At siguro kung sa individuals ay baka makulang-kulang 500, wala naman, mga 300. 300 to. Okay, mga 300 siguro or mga 200 plus ganun. So, siya yung ganun karami sila dito at siya yung pinaka-leader nga nila. Siya yung pinaka-ama nila dito sa lugar na to. Okay? So, ngayon, itanong natin sa kanya
Kasi tanong natin kung ano ba ang pinagkakaiba ng tradisyon nating mga unat or tayong mga Kristiyano. Pero mga Kristiyano din pala sila kasi mayroon na din sila mga nagsisimba na sila na mga may mga reliyon na rin sila sa bawat isa. So mga Christian na rin sila lahat. So ang kaibahan nga lang, una bigyan ko ng idea na ang kanilang libingan ay exclusive lang sa kanila mismong mga kulot. At hindi pwede ang mga unat na humalo dito. Yun sir. Okay. So yun yung patakaran nila. Pero sila, kung mayroon silang pira o may gusto na ilibing yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao doon sa libingan na ibang libingan gaya ng mga public cemetery, pwede naman, sabi ni Chieftain Ernesto. Pwede naman. Subalit, ang kaibahan ay ang libingan nila ay exclusive lang talaga sa kanila at hindi pwedeng haluan ng mga unat. Okay? So ngayon sa traditional na gawain pagdating ng undas ay gaya din naman sa aming mga unat. Okay. Nag-aalay po ng kandila, bulak-bulak, pagkain, tapos lang, gandasal, gano'n. Yun, so wala halos pinagkaiba mga idol. So gaya din ang ginagawa natin ng mga unat, tayong mga diretso ang buhok na pagka araw ng undas ay nagtitirik tayo ng kandila sa mga puntod natin, mga mahal sa buhay na yumao na at nag-aalay tayo ng mga bulaklak at mga kunting panalangin at mga pagkain kung ano-ano pa na gusto nating ialing doon sa mga mahal natin sa buhay na yumao na ganun din sila. Wala din pinagkakaiba. So ngayon alam na po natin, yun ang lahat ng Aita tribes, ganun po. Opo, sa buong Bataan po, lahat po, ganyan po yung mga kanila. Ganyan po. Kahit ba sa ibang, sa buong Bataan yun ang alam nyo? 18 community po sa buong Bataan, 18. So may 18 na 18 community. So ganyan, yan, base sa kwento ni Chieftain, mayroong 18 community sila na Aita tribes dito sa buong Bataan. So ganun din ba yung mga Aita, mga kulot doon sa somewhere in Pampanga or Tarlac? Kakaiba ho kasi. So iba naman yung ano nila. So hindi din po parehas din pala. So yun, maliwanag po mga idol na base ni sabi ni Chieftain na ang alam niya dito sa buong Bataan, ganito halos yung traditional o paniniwala o ginagawa pagka-araw ng undas. Pero pagdating doon sa mga ibang probinsya o ibang lugar na mga kulot ay wala na siya din ideya kung ano din yung pinapatupad o sinusunod. Depende na rin sa mga leader na kung anong gusto nilang ipatupad. Okay, so yan, maliwanag mga idol. Maliban doon sa traditional na ginagawa pagundas, na nagtitirik ng kandila, nag-aalay ng mga bulaklak, at kunting panalangin at mga iba pang offer ng mga pagkain, wala na kayong kakaiba na hindi namin ginagawa. Wala na. Kumbaga, yun lang. Yun lang, halos parehas lang. So, halos walang pinagkaiba. Ganon din po. Ang pinagkaiba lang, yan mga idol, sa libingan nila, sa simenteryo na nila, ni Chieftain, ay hindi pwedeng humalo tayong mga unat. Pero sila pwedeng humalo sa atin kapag ginusto nila. Basta may pambayad siya. Yun lang. So, yun, maraming siya nga pala, kayo po ay may asawa at mga anak. So, ilan po ba yung anak naging supling ninyo? Bali, may pangwalo po ako ngayong November. May pangwalo. So, mawalang galang na po. Ilang taon na po kayo ngayon? 43 po. 43. Batang-bata pa si Chieftain. 43 years old, yung misis po nyo. 43 din. Okay. Shout out. Pwede mo i-shout out o batiin yung, kumbaga, yung misis mo at mga anak mo. Banggitin mo lang yung pangalan nila at mga ano. Sabihin mo shout out. Shout out sa mga asawa ko, Renelyn Ramos, Albano Ramos, mga anak ko. Yan. Lahat nyo, kumusta na kayo lang? Mga umangoy rito. Ayan. Kaimbiyanan. So, yan. Magwawalo. Walo. Kasi buntis yung misis mo. So, ngayon, 7. Magwawalo na po. Okay. So, pagpalain kayo ng may kapal po. Maraming salamat po, Chieftain Ernesto. Maraming salamat po sa pagpaunlak nyo. Naabala ko kayo sa konti ninyong, kasi po mga idol, bigyan ko kayo lang konting kaalaman
Kaya hindi natin siya na ano agad kasi meron nga sila na inaayos na mayroong nawala na kasamahan nila bata. So yun nga, nakikiramay din tayo doon sa nawalan. At ganun talaga, pagka ang Panginoon lang talaga ang nakakaalam ng buhay ng tao. So tayo po ay nakikiramay doon sa nawalan nyo na miyembro po. At maraming maraming salamat sa inyong pagpaunlak at nadisturbo ko ang inyong mga ginagawa gaya ng sound system natin. Maraming salamat po. Okay, thank you po. So siya nga pala, saan po ang mga bahay-bahay ninyo? Hindi ba yung parang village yan na magkatabi-tabi? So kalat-kalat. Kalat-kalat din. So, yan mga idol. At least ngayon napag-alaman na natin ang kung ano ba ang kaibahan. So yan, wala naman palang pinagkaiba pagdating sa tradisyon o yung ginagawa natin pag-aaraw ng undas na nagtitirik tayo ng kandila doon sa mga puntod natin mga mahal sa buhay na yumao na at nag-aalay tayo ng mga bulaklak, kunting panalangin at mga pagkain. So halos walang pinagkaiba. Pinagkaiba lang naman ay yung hindi sila pwedeng haluan sa kanilang libingan ng unat. So, yan mga idol, tinanong natin si Chieftain kung ilan ba lahat yung libing dito sa kanilang libingan. Ang sabi niya sa atin ay mayroong mga 100 na. Pero ang nakikita kasi natin, mabilang lang natin sa kamay ang mga puntod na nakalabas dahil karamihan ay mga nakabaon sa lupa. So, yan, pakita ko sa inyo. So ito, maganda to siya, Chip. Oo, mukhang, May perang pampago. yun, sabi ni Chip ay may pira daw. Talagang parang tayo nga lang, pag ganun, pag may panggastos tayo, di pagandahin na natin, di ba? Yan. So yan, sabi ko nga sa inyo, mabibilang lang yung nakikita natin. At ito, Chip, ano din to, di ba? So yan, libing din yan, nakalutang lang ay parang lapida na simentado. So, yan, mabibilang, ilan lang ang makikita natin dito na nakalitaw na puntod ng ating mga kapatid na kulot. So, hindi siya kalakihan. Okay. So itong may mga Chip. So yan si Chip. Yung may mga kandila at may mga bato. Yan, may mga nakalibing na po yan. Gaya nito, isa na ito, may halaman siya at may tinirik na kandila. So ayan, so yung iba natatandaan pa ba nila kung saan Kasi parang nabura na, no? Lilibing din po kaya, hindi pa ho Okay, so pasensya na po, napakapaka natin yung ibang parte. So yan, mayroon din dito, yan. Itong mayroong halaman, yan. Tapos may kandila din dito sa ilalim. So yan. Okay. So, yan, naglilinis dito si ate. Ate, magandang umaga po. Medyo mahihain si ate. Yan, naglilinis siya. Si ate, kapatid natin na kulot. So dito, yan. Ito, matagal na to. At alam natin, tapos dito. So, sa estimate po ninyo, Chip, gaano lang kalaki itong libingan nyo na ito? 2,000 po. 2,000 square meter. 2,000 square meter. So hanggang doon pala to sa baba? Yung Dito lang. yan yung masukal na yan. So bangin na yan dyan. Bangin na yan. So hanggang dyan, sa may puno ng saging na yan. So hanggang dyan. So mga 2,000 square meter. Okay. So yan. Ganito lang kalaki yung libingan nila mga idol. So ito po, Chip, living din to? Matagal na? Nilinis na lang. Nilinis na lang, pero mayroon na siyang nakabaon. Nakabaon na. Okay.
ano siya, mga bata. Maliliit, no? So, yan. Yan yung sinabi ko kanina mga idol na parang formang bilog na hinukayan. So, may nakalibing na yan parang number 8. So, yan, naglilinis din sila. Yan dito. So, dito bandang likuran, mayroon pa dito. Yan. So, hanggang doon yan, Chip, no? Okay. Oh, ito pa. Ito yung bago ninyo na yun, ano, Chip? So, ito yung bagong kanina na inilagay nila ni Chip, yung bata, no? So, yan. Yan yung bago nila. So, hanggang dito pala yung area na to. O, pag ganun. Okay. So, yan. So, yan ang mga idol. Nalaman na natin ngayon kung ano bang kaibahan. So, wala naman halos pinagkaiba. Okay, so, ayan. Sana nakadagdag ako ng konting kaalaman sa inyong lahat mga idol. Ngayong araw, sa vlog ko na to. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong panonood. At sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang po sa aking channel, Kuya Rosby TV. At sa lahat ng aking mga subscribers, mga followers sa Facebook, at mga subscribers ko sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan lagi na magpasalamat, magdasal, magpasalamat lagi sa ating Panginoong nasa langit. Okay?